una, nakikita natin na yung iba sa inyo na stuck sa buhay, no? And eto nga, kaya nga ito yung message sa inyo guys, a time for healing, mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo nagsasuffer pa kayo emotionally at saka mentally, no? Ibig sabihin, mentally iniisip nyo pa, emotionally dinadamdam nyo pa yung mga sufferings ng nakaraan, yung mga nangyari na sa inyo of the past, no? Hindi pa makamove on, hindi pa makalet go, and yun yung reason kung bakit na-stuck yung iba sa inyo guys. Kaya lumalabas itong message na to because it's a reminder na you must put an end to your suffering. Kailangan hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong February to March, mga kapiksi, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, yung ating New Moon, guys, ay sa Chinese New Year, February 17. Tapos, yung next na New Moon naman natin ay sa March 18. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And yung New Moon, guys, ay kasabay ng solar eclipse din, no? So, malakas yung cosmic energy niyan, mga kapiksi. And ito yung moon message para sa inyo guys, a time for healing, no? Especially ito nga ay Chinese New Year, so parang bagong taon na rin siya, mga kapiksi. And alam niyo yun, samantalahin nyo itong pagkakataon na to para mag-heal kayo, i-let go nyo na yung mga past, yung mga nakaraan. Tapos na yun, para hindi na kayo mag-suffer, no? You should end your sufferings, mga kapiksi, and focus on yourself, focus on healing. Makinig kayo guys ng ating Ho'oponopono Subliminal, yung ating meditation, matuto kayong mag-forgive para mawala yung mga negative emotions sa puso nyo, mga kapiksi. Okay? When one is healed, all are healed. Kapag nagpatawad kayo, kapag nag-heal kayo, maghihilom din, no? Lahat ng everything in your quantum bubble is being healed, mga kapiksi. Again, no, it's time to let go of the past. Yun talaga yun guys, para mabuo yung healing nyo, makumpleto yung healing nyo, is kalimutan nyo na yung mga past na nangyari, especially yung mga negative guys, kasi yun naman talaga yung reason kung bakit nai-stuck kayo and nagsasuffer kayo sa buhay nyo guys. You are about to turn the corner. You need more time to heal. So yung healing naman guys ay hindi minamadali, no? Meron yung mga phase, may mga stages yan, at saka iba-iba, depende sa degree ng sugat, no, na experience nyo. Sometimes mas mabilis, sometimes matagal. Ang importante is every day you focus on your healing, you focus on yourself, and think about how the situation would look if everyone were healed, no? So kumbaga, isipin mo na okay na lahat, no? So, kunwari, nag-away kayo ng kapatid mo, di ba? Punong-puno kayo ng galit, bangayan, araw-araw. Pero imaginein mo what if nakapagpatawaran na kayo? What if humingi na siya ng sorry, or ikaw yung nag-sorry sa kanya? What if okay na kayo, di ba? Anong makikita mo, anong mararamdaman mo, what would you see, what would you hear, what would you feel, no? Syempre masaya, syempre magaan, 'di ba? So, yeah. So, ganun mga kapiksi, no? Magaan sa pakiramdam if may healing, or at least nakapag-heal na, guys. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman, mga kapiksi, no, para sa love message or love advice. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidences. Yung mga nakikita nyo, guys, those are not coincidence. Those are your creation, no? Lahat ng nangyayari, lahat ng nakikita nyo sa paligid nyo, even sa love life nyo, mga kapiksi, hindi yan coincidence. Those are synchronicities. Ibig sabihin, nagsisync yung iniisip mo dun sa physical reality mo. Yun yung ibig sabihin ng synchronicities. So, kunwari, ito yung isip mo, and then ito yung physical reality mo.
pag iniisip mo na baka nagloloko yung person mo, baka nag-cheat siya, baka may third party siya, baka nagsisinungaling siya sa'yo, baka niloloko ka niya. Yung mga nakikita mo sa physical, so nanggagaling yan sa isip mo, di ba? Isip. Yung nakikita mo sa iyong physical reality, those are evidence na nagsisynchronize siya. So kapag nakita mo, nahuli mo, nakakuha ka ng ebidensya, niloloko ka niya, nagsisinungaling siya sa'yo, nag-cheat siya, merong third party. Okay? So, ibig sabihin, yung nasa isip mo, napupush out sa physical reality mo, kaya nagsisync siya. And those are not coincidence. Those are synchronicities. Ibig sabihin, nagka-catch up yung physical reality mo, yung 3D mo, sa iniisip mo. So, that's how manifestation works, guys. And that's how it works both on negative and positive situations. Okay? So, kung kaya mong mag-isip ng negative, kung kaya mong sirain yung relasyon mo, dahil sa kaninega mo, kakakuda mo, kakaduda mo, pwede mo rin baguhin yung sitwasyon mo. Basta baguhin mo yung pattern of thoughts mo about your person. And kapag nag-synchronize na siya, mapupush siya sa iyong physical reality, doon na siya magkakaroon ng synchronicities, yun na yung makikita mong manifestation mo. Gets nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys. But, again, no? Lahat ng nakikita nyo ngayon sa inyong relationship, that's your creation, guys. Sa maniwala kayo sa hindi. Kung ayaw nyo maniwala, edi wag, bahala kayo. Anyway, so, comment down below if naintindihan nyo yan, guys. Shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine, tsaka citrin, guys, may makikita kayong mga links sa description box. Available na rin, guys, yung ating money shaker jar, no? Madami na nag-order, and sa mga gusto pa mag-order, mag-send lang kayo ng message sa WhatsApp, makikita nyo sa description tsaka sa comment. So, Gemini, guys, kayo ay represent ng King of Swords. Ito'y Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Ito, guys, medyo maraming negative dito, mga kapiksi. So, una, nakikita natin na yung iba sa inyo na stuck sa buhay, no? And ito nga, kaya nga ito yung message sa inyo, guys, a time for healing, mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo nagsasuffer pa kayo emotionally at saka mentally, no? Ibig sabihin, mentally iniisip nyo pa, emotionally dinadamdam nyo pa yung mga sufferings ng nakaraan, yung mga nangyari na sa inyo of the past, no? Hindi pa makamove on, hindi pa makalet go, and yun yung reason kung bakit na-stuck yung iba sa inyo, guys. Kaya lumalabas itong message na to because it's a reminder na you must put an end to your suffering. Kailangan tapusin nyo na yung mga sufferings nyo, guys. So you have to release, you have to let go of the old, you have to let go of all the grudges, yung mga negative emotions, guys. Negative, yung mga galit, anger, hatred, resentment, mga grudges, yan. So naiipon na yan sa puso nyo, mga kapiksino, and yun na yung reason kung bakit nakagapos pa kayo. Kapag kayo ay natutong magpatawad and mag-let go, mga kapiksi, doon na magsisimula yung magandang daloy ng pamumuhay nyo. Kumbaga, doon na magsisimula yung bagong journey. Ito, guys, inaantay ka lang na universe, no? The universe is just waiting for you. Kung kailan ka ano mo yun, parang imagine mo, daungan, ganyan.
Parang si universe, nandun na siya sa daungan. Inaantay ka na lang niya kung kailan ka dadating doon para makapaglakbay na kayo, no? Para, para magabayan ka na ni universe sa kung ano man yung magandang destiny mo, no? Dun sa magandang pupuntahan mo. Pero ikaw, na-stuck ka pa, no? Na-traffic ka, na-stuck ka sa traffic, kaya hindi ka makarating sa daungan, guys. So, naiintindihan nyo ba yung story nyo? So, comment down below, guys. Kailangan nyo talagang i-let go yung mga negative emotions. And ito guys, no, medyo kasi nagkakaroon ng imbalance sa buhay nyo. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, mas lamang yung nega kesa sa positive, mga kapiksi. So, merong imbalance, guys. Dominant energy nyo yung pagiging negative, kaya hindi maganda yung nangyayari sa iba sa inyo, guys. Okay? So, yun muna, guys. You have to work on forgiveness. You have to work on your healing para maka-move on kayo and makapagsimula kayo ng bagong journey, mga kapiksi. Ito guys, love and relationship, mga kapiksi, nakikita natin na maaaring magkagulo yung inyong pagsasama, pero dahil sa mga anak nyo, maaaring magkaroon din ng resolution. So, ibig sabihin nito guys, pwedeng may mga away na ma-experience kayo ng partner mo or specific person, which is, para sa akin, normal naman. Wala namang relasyon na hindi nagkakaaway. Pero, if meron kayong mga anak, guys, parang sila yung magiging tulay or daan para maging maayos kayo ng person mo, mga kapiksi. Okay? So, okay lang yan, guys. I mean, okay lang na mag-away paminsan-minsan. Wag lang yung grabihan, di ba? Wag lang yung sinasadyang away, mga kapiksi. Maayos din yan. Ang importante is, magkabati ulit, no? Kapag nagkaroon ng pag-aaway, at saka matuto kayo dun sa mga leksyon na yung mga lessons kapag nag-away kayo ng person mo. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if feeling mo naka-resonate kayo dito sa message and if para sa'yo to. So, ito guys, i-main mo na yung reconciliation, pagbabate, no? Sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.